Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Bilis ng buwan, no? Patapos na ang Pebrero. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay this past week? So, unang-una, syempre, tuloy-tuloy po ang ating mga activities, no, na nagbibigay suporta sa larangan ng edukasyon. So, unang-una, syempre, ang aming BSA Project Care ay patuloy na. No? So, ang ating Project Care, this is our Children's Access to Responsive Education. So, bahagi ito ng physical classes ng ating BSA Child Development Center, no? So ang layunin ng programang ito ay magkaroon ng early detection, no, sa mga mag-aaral natin sa CDC, particular yung may mga developmental delays, no, may mga red flags, no, nang sa ganon ay agaran na mabigyan natin ng intervention, no, at ng tulong. Dahil alam natin medyo napapanahon po ito, no? So of course may mga interactive na activities na ginagawa, no, para sa ating project care. So of course this is a collaboration, no, of our Gender and Development Committee on Education and Committee on Health and Nutrition. So again, we're very happy, no, na ating nasimulan na at tuloy-tuloy na ang mga physical activities na enjoy ng ating mga CDC pupil. So again, ang aking pagpapasalamat kay Coach K, ang ating lead facilitator ng Project Care, and of course, kay Kagawad Rachel Rustia at kay Kagawad Pauline Blando. And no, speaking of mga children, no, kamakailan ay ang ating mga naging bisita sa ating barangay ay ang mga cute na kinder students ng UANP CDE Center. So ang CDE Center ang preschool ng University of Asia and the Pacific, no? And kamakailan, no, pumasyal sila, no, mga kinder students, no, dito sa ating barangay, no, dahil gusto sila i-immerse ng kanilang mga teachers sa concept of community. At syempre, no, bukod sa community, syempre gusto rin nilang ma-immerse sila sa community leaders. No? So, 2 batches of students, no, kinder students ang pumasyal po sa atin at naghanda sila ng ilang mga katanungan. No? Of course, nais nilang malaman ang mga duties and functions, no, and responsibilities ng isang punong barangay. No? Alam ko, lumibot din sila dito sa ating komunidad para makita ang iba't ibang mga problema, no, anong mga programa, mga proyekto, no, na dito sa ating komunidad. So nakakatuwa rin, no, yung mga out of the box questions ng mga mag-aaral, no, at palagay ko naman, no, nag-enjoy din sila sa kanilang pagpasyal dito sa ating barangay hall. So again, nawa ay naging makabuluhan ang inyong naging activity dito po sa ating barangay. And of course, nagpapasalamat ako sa mga teachers and staff ng UANP CDE Center, no? Of course, led by Teacher Mel. At syempre, no, kasama rin sa ating commitment para matulungan ang mga mag-aaral. No? Ang Barangay San Antonio has been well known, no, na sa pag-accommodate ng iba't ibang mga estudyante, no? Lalong-lalo na pag meron silang ginagawang mga research. No? So, syempre, no, sabi ko nga rin, naging estudyante rin ako at naranasan ko rin, no, na pag nagsiset ng meeting sa mga barangay ay mahirap kumuha ng schedule. No? So, sabi ko nga, pag ako na, o pag tayo na, we will do our best para ma-accommodate ang mga mag-aaral. So kamakailan, ang ating naging bisita ay mga developmental studies students ng DLSU, no, De La Salle University, no, at ang kanilang sadya sa atin, no, ay dahil may ginagawa silang thesis on urban gardening. No? So nakakatuwa, wala sa kanila ata na residente ng ating barangay, no, at nakita lamang nila sa social media, sa website natin, at gayon din sa mga news, no, ang patungkol
sa ating urban gardening efforts dito sa Barangay San Antonio. So, of course, na-share natin, no, yung mga challenges, paano natin sinimulan, paano rin natin sinusustain, no, ang ating urban garden dito sa Barangay San Antonio, considering we are now on our third location, no, magmula nung inumpisahan natin ang urban gardening dito sa ating barangay. So, alam ko ang sunod na i-interviewin naman nila yung ating SK, no? Dahil talagang ang pangunahing objektibo nila ay makita, no, yung youth involvement, no, pagdating sa urban gardening. So again, maraming salamat, no, naway naging fruitful ang ating discussion. Sana marami kayong natutunan. At of course, sa ating mga estudyante, always welcome kayo sa Barangay San Antonio. At syempre sa ating barangay, mas lalo pa nating pinaigting ang iba't ibang kolaborasyon, no, para sa ating komunidad. So unang-una dyan, syempre we're very happy to share that we've entered, no, into another memorandum of agreement, no, for another collaboration with E88 Ventures. No? So kung maalala nyo po, no, yung E88 Ventures, ang ating unang collaboration with them is yung presence of a battery swapping station dito sa ating barangay. No? The first of its kind dito sa ating immediate vicinity. No? So layunin nito yung magkaroon ng madaling access ang mga electric motorcycle owners. No? Para meron sila, hindi lang sila basta mag-charge, exchange na kaagad, swapping na kaagad for a newly and full charged battery. So this time, ang ating second collaboration with them is yung pagpapahiram naman sa ating barangay ng 2 unit na electric motorcycle. So bahagi na rin ito ng kanilang proof of concept study. So this will go for a year. So 1 year po ang ating collaboration with them para gamitin ang mga electric motorcycle sa ating day-to-day functions, no, ng isang barangay. No? So gusto rin nila makita, no, dahil alam naman natin ang mga sasakyan ng LGU, no, ay bugbog, halos araw-araw meron niyang activity. So para makita rin nila, no, yung tibay ng kanilang produkto, efficiency, no, at talaga bang makakatulong sa pag-reduce ng carbon footprint dito sa ating komunidad. Of course, this is another environmental initiative, no, ng Barangay San Antonio. I think if not tayo na naman ang unang barangay, no, na merong trajectory sa paggamit ng electric vehicle sa ating day-to-day function. So again, ang aking pagpapasalamat sa E88 Ventures, no, and nawa ay marami pa tayong maging collaborations in the future, no, pagdating sa environmental protection. And of course, kami nagpapasalamat din po sa Asian Development Bank. So alam niyo naman po ang ADB, no, nandito lang yan sa Ortigas Center. Bagamat bahagi na siya ng Mandaluyong, isa po tayo ang Barangay San Antonio sa kanilang mga constant partners, no, pagdating sa disaster management. And kamakailan, no, nag-host sila ng isang Thanksgiving luncheon. No, actually every February ito, no. So yung Thanksgiving luncheon, ang mga invited guests dito ay mga stakeholders and partners nila pagdating sa disaster management. So bukod sa national government agencies, no, nandyan ang mga city LGUs and the barangay LGUs as well. No? Meron ding mga civil society organizations na yung mga advocacy rin nila ay pagdating sa disaster response. So, syempre, nandun din ang Pasig City CDRRMO, no? Na, of course, lagi rin nakasuporta sa efforts ng ADB. So, again, maraming salamat sa ADB for having us, again, for the warm welcome, no, sa Barangay San Antonio. And, of course, makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng Barangay San Antonio sa inyong disaster management efforts. And of course, we'd also like to formally welcome our new substation, PNP Substation Commander na si Police Captain Christian Yanga, who will be replacing Major Renato Seguban,
So, syempre, unang-una, maraming salamat kay Major Siguban. No? Alam ko naman na itong second tour of duty nyo na sa Barangay San Antonio. And since naka-assign pa rin naman kayo sa ating Pasig headquarters, no? Alam ko magkikita pa rin naman tayo at magkakatulungan pa rin tayo, no? Pagdating sa peace and order sa ating lungsod. So maraming salamat din kay Sir Yanga na very active, no? Nakipag-ugnayan na kaagad, no? May courtesy visit na sa mga barangay captains. Of course, nakaparticipate na rin siya sa ating monthly BADAC and BPOC meeting, no? Sa ating Peace and Order Committee. So makakaasa po kayo, sir, no? Na ating pagtulungan ng husto, no? Ang kaligtasan, katahimikan, no? Dito sa ating barangay. So again, welcome to Barangay San Antonio, Police Captain Yanga. And ilang important announcements lamang po mga kabarangay. So unang-una dyan, no, yung ating temporary rerouting dito sa ating village ay ipinatutupad na. So itong naturang rerouting, no, is to give way, no, sa ating demolition ng ARCO, no, dito sa may corner ng General Rojas and Shaw Boulevard. So again, yung paggiba nitong ARCO na ito ay para rin mas maging maaliwalas ang ating entryway, no? Maging mas malawak ang lakaran, dagdag espasyo para sa mga pedestrian. So may mga nagtatanong, no, ano ba itatayo? ARCO din po ba? Sabi ko, hindi na po. No? So we will be erecting a pedestal signage. So parang isang poste na lamang siya na mataas, no, with our official logo, no, para mas malinis and mas modern, no, yung ating entryway dito sa ating barangay. So yan, no, of course, yung pag-close, alam ko malaki ang epekto ng closure ng ating Shaw Boulevard Gate, no, pero again, 1 week lamang naman po ito, no. Again, if we will finish much earlier, no, asahan nyo naman po ay bubuksan natin to vehicular traffic kaagad, no, itong ating Shaw Boulevard Gate. So again, please be guided sa ating mga pinost na mga announcements. Nandiyan na naman po ang ating rerouting plans, no, yung ating schedule ng gates nandiyan na rin po. At syempre, no, we will also deploy, no, yung ating barangay security force para i-guide po ang ating mga motorista. So again, ngayon pa lang, no, nagpapasalamat na ako sa inyong pagpapasensya at gayon din sa inyong kooperasyon para maisakatuparan natin ang proyektong ito ng ating barangay. And of course, it's the time of the month, no? Sabi ko nga ay patapos na ang buwan ng Pebrero, no? So ibig sabihin, no, itong last weekend, no, or itong last week ng buwan na ito ay para sa ating mga monthly sustainable program. So unang-una dyan, syempre, ang ating BSA Pray and Play program, our monthly youth camp, of course, happening today. No? So this is, of course, in collaboration with Bagong Ilog Christian Fellowship. So dito po yung gaganapin sa ating barangay hall. So magkita-kita po tayo. And of course, this coming Saturday, ang ating double event, no? As usual, ang ating Basura to Ayuda program, ang ating Bayanihan Waste Management program dito sa Barangay San Antonio. So dito po yan sa may Garnet Road, right across Mega Plaza Condominium. So this will be from 8 a.m. to 11 a.m. So dali na po natin ang ating mga naipon na mga recyclables. And of course, kasabay po niyan, no, ang ating BSA Sininggaling program sa may Emerald Avenue naman po from 9 a.m. to 11 a.m. So again, ito'y pagdiriwang din po natin ng National Arts Month dito po sa Barangay San Antonio. And of course, no, March is just around the corner. So this coming Sunday ay Marso na po. So antabayanan niyo po ang ating mga magiging activities sa ating pagdiriwang ng Women's Month at ng Fire Prevention Month. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.com
para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio. So again, of course, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat. Of course, sa ating mga collaborators, mga benefactors, mga donors, mga community partners natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin. Maraming salamat sa inyong mga feedback. Of course, sa tiwala at suporta na inyong ibinibigay para po sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No? Again, tulad ng lagi ko sinasabi, there's so much to be thankful for. So sa ating pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.